Alam mo ba, may mga taong biro lang para sa kanila ang Diyos? Parang walang pakialam, parang pwede siyang pagtawanan. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At ano ang maaaring mangyari sa mga patuloy na nanunuya sa Diyos? Sa mundo ngayon, madalas nating makita o marinig ang mga taong nagbibiro tungkol sa Diyos. Ginagawa nilang katatawanan ang pananampalataya. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia sa Galatia 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nalilibak. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Hindi mo maaaring hamunin ang Diyos ng walang kapalit. Ang bawat kilos natin ay may bunga. Isang halimbawa sa Biblia ay si Paraon sa panahon ni Moises. Paulit-ulit siyang binigyan ng pagkakataon ng Diyos pero pinili niyang hamunin at hindi sundin ang utos ng Panginoon. Ano ang nangyari? Dumating ang matinding kapahamakan, mga salot, pagkawala at paghihirap dahil sa panunuya sa Kanya. Malinaw ang mensahe, ang Diyos ay mapagmahal pero siya rin ay makatarungan. Ano ang matutunan natin dito? Hindi laruan ang Diyos, hindi siya dapat gawing biro. Ang respeto sa Diyos ay tanda ng tunay na karunungan. Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang pagkatakot na ito ay malalim na respeto at paggalang. Sa halip na manunuya, lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Magtanong, pero may bukas na puso. Magdasal kahit hindi mo pa siya lubos na nauunawaan. Igalang ang pananampalataya sa sarili at sa iba. Dahil ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay handang makinig sa sinumang lumalapit sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. Kung minsan ay napagtawanan mo ang Diyos, pwede ka pa ring bumalik. Dahil ang Diyos na hindi dapat nililibak ay siya ring Diyos na handang magpatawad. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, ilike mo ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon. Respeto sa Diyos, simula ng tunay na pagbabago. Share and like for more.